Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pag-iimpok kasama ang pamilya. Ano ang gagawin mo? Sabihin kung ano ang iyong gagawin sa sitwasyon. Binigyan ka ng iyong magulang ng 50 pesos. Ano ang gagawin mo? Sa inyong mga sagot, alin ang makakatulong sa inyong kinabukasan? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano tayo matututong mag-ipon kasama ang ating pamilya at kung bakit mahalaga ito sa ating kinabukasan. Ano ang pag-iimpok? Ang pag-iimpok ay ang pagtatabi ng pera o gamit para sa hinaharap. Mga paraan ng pagpapatatag ng gawi sa pag-iimpok. Paggamit ng alkansya. Paglalaan ng bahagi ng baon. Pag-iwas sa hindi kailangang paggastos. Pagtutulungan ng pamilya sa pag-iimpok. Pagtatakda ng layunin. Halimbawa, pagbili ng gamit sa paaralan. Kahalagahan ng pag-iimpok kasama ang pamilya. Natututo ng disiplina. Nahahasa ang kakayahan sa paghawak ng pera. Naghahanda para sa mas malaking pangangailangan sa hinaharap. Natututo ng responsibilidad. Basahin natin. Ang alkansya ni Carlo. Si Carlo ay isang batang mahilig gumastos. Isang araw, binigyan siya ng kanyang nanay ng alkansya. Mag-ipon ka para sa iyong pangarap, sabi ng kanyang nanay. Araw-araw, nagtatabi si Carlo ng bahagi ng kanyang baon. Tinulungan din siya ng kanyang pamilya na magtipid. Paglipas ng ilang buwan, nabili ni Carlo ang kanyang gustong libro gamit ang kanyang ipon. Natuwa si Carlo dahil natutunan niyang mag-ipon at maging responsable. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ibinigay ng kanyang nanay? Ano ang ginawa ni Carlo araw-araw? Ano ang nabili niya mula sa kanyang ipon? Ano ang natutunan niya? Gawin natin. Sabihin ng tama kung ang pahayag ay wasto
at mali kung hindi. Paglalagay ng pera sa alkansya. Pagbili ng laruan araw-araw. Paglalaan ng bahagi ng baon. Paghingi ng pera para gumastos agad. Pag-iwas sa luho. Ang pag-iimpok ay mahalagang gawain na dapat ginagawa kasama ang pamilya. Ito ay tumutulong upang tayo ay maging responsable at handa sa mas malaking pangangailangan sa hinaharap. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay wasto at biyak na puso kung hindi. Ikalawang araw, pagtitipid kasama ang pamilya. Tipid o gastos. Sabihin kung ang mga sitwasyon ay isang tipid o gastos. Bumili ng laruan kahit marami ka pa. Patayin ang ilaw kapag walang tao. Bumili ng maraming junk food. Magbaon ng pagkain mula sa bahay. Iwanang bukas ang gripo. Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano tayo magiging matipid kasama ang ating pamilya at kung paano ito makakatulong sa ating kinabukasan. Ano ang pagtitipid? Ang pagtitipid ay ang matalinong paggamit ng pera at mga bagay upang hindi masayang. Mga paraan ng pagtitipid kasama ang pamilya. Pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Pag-iwas sa pagbili ng hindi kailangan. Paggamit muli o reuse ng mga bagay. Pagbabaon ng pagkain. Pagpaplano ng gastusin kasama ang pamilya. Kahalagahan ng pagtitipid. Nakakatulong sa pag-iimpok. Natututo ng disiplina. Nakapaghahanda para sa kinabukasan. Nagiging responsable sa paggamit ng pera. Paano kayo nagtutulungan ng iyong pamilya sa pagtitipid? Bakit mahalagang magtipid? Gawin natin. Sabihin ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi.
Patayin ang ilaw kapag walang gumagamit. Bumili ng laruan kahit hindi kailangan. Gumamit muli ng papel. Mag-aksaya ng tubig. Magbaon ng pagkain. Ang pagtitipid ay mahalagang gawi na dapat isinasagawa kasama ang pamilya. Ito ay tumutulong upang tayo ay maging responsable at handa sa mas malaking pangangailangan sa hinaharap. Gawin natin. Iguhit ang bituin kung ang pahayag ay wasto at buwan kung hindi. Ikatlong araw, pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya. Suriin ang sitwasyon. Sagutin ang bawat sitwasyon batay sa iyong kaalaman. Bumili ka ng laruan kahit hindi kailangan. Tama ba ito? Bakit? Nag-ipon ka para sa gamit sa paaralan. Bakit ito mahalaga? Nagtipid sa tubig. Ano ang epekto nito? Hindi ka nagtitipid. Ano ang maaaring mangyayari? Ngayong araw, hindi lang natin pag-uusapan ang pag-iimpok at pagtitipid. Ito ay ating isasagawa. Matututuhan nating maging responsable sa paggamit ng pera kasama ang ating pamilya. Pag-iimpok at pagtitipid. Pag-iimpok, pagtatabi ng pera o gamit para sa hinaharap. Pagtitipid, matalinong paggamit ng pera at mga bagay. Mga paraan ng pagsasakilos. Maglaan ng bahagi ng baon para ipunin. Iwasan ang hindi kailangang gastos. Patayin ang ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Gumamit muli ng mga bagay o i-reuse. Makipagtulungan sa pamilya sa pagplano ng gastusin. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Dapat tayong mag-ipon. Dapat tayong mag-aksaya. Nakakatulong ang pamilya sa pagtitipid. Hindi mahalaga ang pagtitipid. Nakakatulong ang pagtitipid sa kinabukasan.
Ang pag-iimpok at pagtitipid ay gawi na dapat isinasagawa araw-araw kasama ang pamilya. Ito ay tumutulong upang maging responsable at handa sa mas malaking pangangailangan sa hinaharap. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang pag-iimpok? Ano ang pagtitipid? Alin ang tamang gawain? Sino dapat ang nagtutulungan? Bakit mahalaga ang pag-iimpok at pagtitipid? Gawin natin, maglista ng 3 paraan ng pagtitipid o pag-iimpok na iyong ginagawa. Ika-4 na araw, pagiging mapagmalasakit sa paggamit ng pera at gamit. Ano ang pipiliin mo? Sagutin ang sitwasyon batay sa iyong gagawin. May 50 pesos ka. Nakita mong gutom ang kaklase mo. Ano ang gagawin mo? Ngayong araw, matututuhan natin kung paano maging mapagmalasakit sa tamang paggamit ng pera at gamit. Ano ang pagiging mapagmalasakit? Ito ay ang pag-iisip at pagtulong sa kapwa sa tamang paraan. Tamang paglalaan ng pera at gamit. Pagbabahagi sa nangangailangan. Pag-iimpok para sa kinabukasan. Pagtitipid sa araw-araw. Paggamit ng pera sa mahalagang bagay. Pagbibigay sa pamilya kung kinakailangan. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay tumutulong upang may maibahagi sa iba. May magamit sa oras ng pangangailangan. Matutong humawak ng mas malaking halaga sa hinaharap. Basahin natin. Si Liza at ang kanyang desisyon. Si Liza ay may ipon na 100 pesos. Balak niyang bumili ng laruan. Ngunit isang araw, nakita niya ang isang batang babaeng nagugutom. Nag-isip si Liza. Sa halip na gastusin lahat ng kanyang pera, nagbahagi siya ng bahagi nito at itinabi ang natira. Natuwa ang batang babae at lalo ring naging masaya si Liza. Natutunan niya na ang pagiging mapagmalasakit at matalinong paggamit ng pera
ay mahalaga. Sino ang pangunahing tauhan? Magkano ang ipon ni Liza? Ano ang kanyang balak gawin? Ano ang kanyang naging desisyon? Ano ang kanyang natutunan? Ang pagiging mapagmalasakit ay naipapakita sa tamang paggamit at pagbabahagi ng pera at gamit. Sa pamamagitan ng pag-iimpok at pagtitipid, natututo tayong maging responsable at handa sa hinaharap. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang pagiging mapagmalasakit? Kailan dapat magbahagi? Ano ang dapat gawin sa pera? Ano ang dulot ng pagtitipid? Ano ang tamang gawain? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!